Yon, pinagpalang umaga po sa mga pastor ng COH, sa mga leaders, sa mga member, mga kapatid sa pananampalataya, lalo tigit sa mga City of Hope Christian Church. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga, ah, nawa mabless tayo at siguradong mabibless tayo sa kanyang salita. Pero merong isang kwento, isang patotoo patungkol dun sa mga pinili, o halimbawa sa pag-aaral, merong nagiging valedictorian sa pamamagitan ng kanilang mga talento, sa pamamagitan ng kanilang galing, husay sa pag-aaral, at ganun din sa mga empleyado. Nakikita din doon kung paano sila naging masipag, naging marunong doon sa pinagkatiwala sa kanilang trabaho, at nagbubunga din ito ng pag-angat sa kanilang gawain na nagiging bisor, yung dating operator, yung dating GL, group leader, yung mga bisor, nagiging manager, at yon nakikita base dun sa kanilang mga gawa. Pero dahil sa pagpili, nawa makita natin ngayong umaga kung paano tayo pinili ng Diyos. Paano tayo nakakapagbahagi ng mabuting balita sa iba, na makita at sumasalamin sa atin ang Panginoon, at yun nakikita bilang isang mananampalataya, bilang isang tagasunod, bilang isang disipulo. Kaya ngayong umagang ito, pamagat ng kwento natin ngayon ay yung bayang pinili ng Diyos, hango sa aklat ng Deuteronomio 7, 1 to 11, at saka Deuteronomio 14, 1 at 2, at doon natin makikita yung dalawang talata na pagbubulayan natin. Sige po, hayaan nyo po akong basahin. Sige po, kunin nyo po yung inyong mga Biblia, at para makita natin ano ba yung observation natin dun sa bawat kwento na mababasa natin. Sabi dun sa kabanata 1 sa Deuteronomio 7, 1, pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo roon, sa Hetio, Gergesio, Amoryo, Kananeo, Peresyo, Hibita at Jebuseo, mga bansang mas malaki, mas makapangyarihan kaysa sa inyo. At kapag sila'y pinaubaya na ni Yahweh sa inyo, lipunin ninyo silang lahat, huwag ninyo silang kaawaan at huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh, at pasasabahin sa kanilang mga diyos-diyosan. Kapag nagkaganon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilipunin agad. Kaya nga, gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagputol-putulin ang kanilang mga sinasambang haligi, durugin ang mga imahe ng kanilang diyosang si Asyera, at sunugin ang mga diyos-diyosan. 6, kayo ang bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan niya kaya iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. 9, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh ang inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako.
tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ikasampung saling lahi. Subalit, nililipol niya ang lahat ng namumuhi sa kanya, hindi makakaligtas sa kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa kanya. 11. Sundin ninyo ang kautusan at tuntunin ito na ibinigay ko. Tuntunin ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ito naman po yung isang kwento sa Deuteronomio 14:1 at 2. Sabi dito, kayong ang mga anak ng Diyos ninyong si Yahweh, kung ang isang mahal sa buhay ay mamatay, huwag ninyong hihiwaan ang inyong sarili, ni aahitan ng inyong noo upang ipakita lamang na kayo'y nagluluksa. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Kaya ano yung talata na nangusap po sa inyo doon? Yung pag-uusapan po natin, yung dalawang talata na sa unang kwento na sa 7, sa Kabanata 7, ay yung 6. Sabi doon, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa lahat ng mga bansa upang maging kanyang sariling bayan. At doon sa sunod na kwento sa verse 2, 14:2, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang bayan. Sa magkaibang kwento, pero merong magkaparehas na talata. Sa Kabanata 7, sa verse 6, sa Kabanata 14 ng Deuteronomio, sa verse 2. Ano ba yung layunin natin dito? Layunin na maunawaan na tayo ay inatasang mabuhay bilang kabahagi ng nag-iisang bayan ng Diyos. Amen. Ulitin ko po, yung layunin ng talata na to ay maunawaan na tayo ay inatasang mabuhay bilang kabahagi ng nag-iisang bayan ng Diyos. Sino po ba? Sino po ang nakapagbahagi na sa iba ng mabuting balita ng pagliligtas ng ating Diyos? O ulitin po, sino po ba yung nakapagbahagi na sa iba ng mabuting balita ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesus? Alam ko po, sa COH, halos lahat nakakapag-share na po ng mabuting balita patungkol sa kaligtasan. Kaya nakaka-bless din po, at doon ako napapunta at doon ako napabilang sa City of Hope. At yun yung ginamit ng Lord para makapagbahagi rin ako doon sa mga mahal ko sa buhay. Kaya yun, alam ko po naman na marami na sa atin na hindi man sa City of Hope, maging sa ibang church, nakakapagbahagi na ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng sakripisyo niya doon sa krus, na sapat yung ginawa niya para bayaran yung ating mga kasalanan. Na maunawaan natin na sa Diyos nagmumula mismo ang ating kakayahan at karunungan upang malinaw at epektibo nating maakay ang iba papalapit sa ating Panginoong Jesus. Yun yung tandaan natin na hindi ito dahil sa ating galing, hindi ito dahil sa marami tayong alam patungkol sa Biblia. Pero maging malinaw sa atin na lahat ng kakayanan natin, karunungan natin, kung ano yung meron tayong nagagamit sa pagbabahagi ng mabuting balita o maabot yung mga tao, lagi natin tandaan na lahat yon nagmumula sa Diyos. Kaya ano ba yung mga observation natin dun sa binasa natin na kwento? Ang sitwasyon noon ay sa isang binasa at pag-aaralang talata ay nakatuon sa pagpasok
ng mga Israelita doon sa lupaing ipinangako. Pero, hindi po ito yung ipinangako ng mga Aquino sa mga magsasaka. Ay, joke lang po. Yun po, maraming pangako. Pero, ito po, yung sitwasyon na to, dun sa binasa natin. Ito yung nakatuon dun sa pagpasok ng mga Israelita doon sa lupang ipinangako. Kundi yung nasa kaparangan ng Moab sa nasakop ngayon ng bayan ng Jordan sa dakong timog sa lugar ng Pesga. Ang lingkod ni Yahweh na si Moises ang namumuno sa lupang ipinangako ng Diyos. Ito ay kanilang magiging tirahan at mamanahin kasama ang mga sumusunod pang saling lahi. Amen. Nawa makita natin hanggang sa uli na kasama tayo doon. Malinaw ang mensahe na ipinarating ni Yahweh sa mga Israelitang kamag-anak ni Moises. Malinaw po doon, silang lahat ay bayang pinili ng Diyos. Ipinapaalala ng Diyos sa pamamagitan ni Moises na ang 12 tribo ng Israel ay may tipan kay Yahweh mula pa sa kanilang ninuno na si Abraham, Isaac at Jacob. Yun po, mayroong tipanan kay Yahweh mula sa kanilang ninuno na si Abraham, Isaac at Jacob. Pagpapaalala rin ito na bukod sa kanilang pagiging bansang pinili ng Diyos, ay dapat din silang mag-ingat. Kahit po sa panahon natin ngayon, kailangan din nating mag-ingat upang hindi sila mahawa o maimpluwensyahan ng iba pang mga Diyos, paniniwala at tradisyon ng mga bansa at lahing kanilang makakasalimuha sa lupang pangako. Amen. Kahit sa panahon po natin ngayon, merong iba't ibang tradisyon sa haba ng panahon na may pagsakop sa atin. Merong impluwensya sa atin. Kaya minsan hindi tayo nakakabitaw dun sa mga tradisyon, sa mga paniniwala at sa mga impluwensya ng iba't ibang diyosan. Kaya yun, kaya ang sabi doon, dapat din silang mag-ingat. At sa panahon natin, ganun din. Kaya ano ba yung interpretation natin doon sa mga talata, doon sa dalawang binasa natin, doon sa 6 at saka doon sa 2, sa 7:6 at saka sa 14:2. Sabi doon, kung ating napansin, malinaw po ang nakasaad sa parehong talata na ating naobserbahan ang plano ng Diyos sa Israel na makilala bilang bayan niya. Yun po yung talata na dalawa na plano ng Diyos na makilala bilang bayan niya. Kaya naman kahit na ang mga Israelita noong panahon ni Jacob na nasakop ng bansang Ehipto sa loob ng 430 mahabang taon, mababasa po natin yun mula sa Exodo, Kabanata 2, talata 14, na sa haba ng panahon ng pagsakop ng Ehipto, nagawa rin ni Yahweh na putulin ang pagkaalipin ng mga kalahi ni Moises. Tanda yon ng pagtupad niya ng kanyang pangako kay Abraham. Amen. Meron laging hangganan. Meron laging hangganan yung pagsakop sa atin, o yung takot natin, yung pangamba natin, o anumang pinagdaraanan natin. Ganon, merong hangganan lahat. At ganon din yung pagsakop ng Ehipto doon sa panahon ni Jacob na 430 mahabang taon na pagsakop sa kanila, nandun yung pagpapalaya ni Yahweh. Ang tipa ng ginawa ni Yahweh kina Abraham, Isaac at Jacob ay kanyang isinakatuparan hanggang sa ito'y maging
ganap. Ulitin ko po, ang tipanan na ginawa ni Yahweh kina Abraham, Isaac at Jacob ay kanyang isinakatuparan hanggang sa ito'y maging ganap. Ang tipanan, yun nga po yung tipanan, sabi doon, kasama ang lahat ng mananampalataya ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Yun. Maging doon kina Abraham, Isaac at Jacob, kasama tayo doon mga sumampalataya, mga nagtiwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat tulad ng lahing pinili ng Diyos, tayo rin na sumampalataya at naglilingkod sa Diyos ay kinilalang bayan o bahagi rin ng orihinal na lahing pinili niya. Amen. Sapagkat, ulitin ko po, sapagkat katulad ng lahing pinili ng Diyos, tayo rin ng mga sumasampalataya at naglilingkod sa Diyos ay kinilalang bayan o bahagi rin ng orihinal na lahing pinili niya. Si Yahweh na Diyos ng mga Israelita nung panahon ng lumang tipan ay siya ring Diyos nating Kristiyano na kasalukuyan at sa darating pang panahon. Siya yung simula at wakas. Sa makatuwid, tayo pong lahat na mananampalataya ni Kristo ay kabahagi rin na pinili at pagkatawag ng Diyos upang kilalanin na bayan ng Diyos. Malinaw po na lahat po tayo na mananampalataya kay Kristo, lahat ng tayong sumasampalataya kay Kristo, tayo ay kabahagi rin po na pinili at pagkatawag ng Diyos upang kilalanin din po na bayan ng Diyos. Bilang application po, ito yung mga tanong na ano yung isang aral tungkol sa pagiging pinili ng Diyos ang magiging malinaw sa atin ngayon. Ito din po yung tanong nyo sa sarili na ano ang isang aral tungkol sa pagiging pinili ng Diyos ang naging malinaw sa atin ngayon. Tayong lahat na mga mananampalataya ni Kristo Jesus ay kabahagi rin sa pagpili at pagkatawag ng Diyos upang kilalanin na bayan ng Diyos. Paano natin maiisa pamuhay o maiisa buhay ang ating pagiging bahagi ng bayan ng Diyos? Tayo ay maging ilaw at asin, magliwanag sa buhay natin ang pagiging Kristiyano saan man tayo naroroon. Ano man yung ating ginagawa, makita sa buhay natin si Jesus ang kanyang liwanag bilang bayang pinili. Ano yung dapat nating gawin upang maibahagi sa iba ang katotohanan ng ating napag-aralan ngayong araw? Tayo ay makakapagbahagi ng kanyang salita at katotohanan na nagmumula sa Diyos. Kaya dapat merong prayer, magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Dapat meron din tayong care na makita ang bunga ng tunay na pananampalataya. Makita rin sa buhay natin yung pag-share na marami pang maakay na di pa mananampalataya sa pamilya natin, sa kamag-anak natin, at kaibigan. Kaya sa kwento po natin ngayon, nawa maging pagpapala sa bawat isa na tayo pinili para may bahagi ang mabuting balita doon sa ating mga mahal sa buhay. Huwag tayong magpadala doon sa mga tradisyon, sa mga paniniwala. Magtiwala tayo sa kanyang salita, sa kanyang pangako. Kaya hanggang doon na lang po. God bless po. Bago po yan, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa iyong salita na napagbulayan po namin. Salamat na pwede namin panghawakan sa panahon na
merong gumugulo sa aming isipan. Tulungan mo po kami na patuloy na ah, magsiyasat sa iyong salita, Panginoon, na panghawakan namin ito upang kami ay makasunod sa inyo sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, sa umagang ito, dalangin din na maisapabuhay po namin yung mga talata, yung aming mga narinig, yung aming mga nabasa, Panginoon, na maikwento namin, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan namin, magliwanag ka, Panginoon, at ikaw yung makita, hindi yung makita kung ano yung meron kami, yung kahinaan namin, yung karunungan namin, kung ano yung kaya naming ibigay. Maging malinaw po, Panginoon, na ang lahat ng ito ay nagmumula sa iyo para maibahagi doon sa mga mahal namin sa buhay. Panginoon, maraming salamat po. At dalangin din na ingatan yung mga pastor, Panginoon, yung mga leader, yung mga member na nagbabahagi ng iyong balita, mabuting balita, at tulungan mo po sila na at bigyan ng talino at tapang, Panginoon, na magpatuloy na humayo, ipahayag ang mabuting balita, Panginoon. At ganun din, Panginoon, anuman yung lahat ng kanilang mga pangangailangan, kayo, Panginoon, yung magkaloob sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay, Panginoon. At sa inyo ay walang imposible. Panginoon, sa umagang ito, tunay na ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na tapat, at ikaw yung Diyos na merong pangako, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, sa iyo yung mataas na papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.